Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayang lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalaman ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko." Pot na pot naman sa kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, "Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, "Mamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, eto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo nilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. "Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayon ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang balita ng Panginoon si Kristo. Dalhin niyo dito at patayin sila sa harapan ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Yan. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, nagalit na ba kayo sa inyong buhay? Ha? Sino ba ditong sa tanang kanyang buhay hindi nagalit? Taas ang kamot. Taas ang kamay, sabi nga. Ha? De? Siguro wala naman sa atin ang hindi nagalit sa ating buhay. No? Kasalanan ba ang magalit? Ha? Yung nagsasabing kasalanan ng magalit o hindi? Bakit? Di po ba? Isa raw sa mga kasalanan
o vices ay yung anger. Diba? Pero alam nyo, patawarin ninyo yung translate kasi hindi naman talaga more on anger, no? Ang sinasabi sa katekismo, ito yung tinatawag na rage, no? Alalahanin natin na iba ang anger sa rage, R-A-G-E. Di po ba? Anong Tagalog sa rage? Assignment niyan. So anyway, no. Yung galit, hindi naman po masama. At kung titingnan natin sa Ebanghelyo ngayon, yung hari nagalit dun sa alipin. Di po ba? Nagalit siya. Kasi, no, hindi lang nag-alibay, no, kundi ginawa niya yon out of hatred doon sa hari. Di po ba? At makita po ninyo, sasabihin nila, bakit ganun? Di ba, God is merciful? Bakit parang sa gospel, si Lord naging magagalitin? Nagagalit ba ang Diyos? Tanong ko sa inyo, nagagalit ba ang Diyos? Paano? Ha? Alam niyo magandang example niyan ng God's anger ay yung bagyo at baha. Yung tinatawag nilang anger of nature. Di po ba? Pero nagagalit ba yung nature? Hindi. Bakit sinasabing anger of nature? Kasi nga, nagbabaha, nagda-landslide. Di po ba? Pero sinong may kasalanan? Bakit nagbabaha at nagda-landslide? Tayo. Yung baha at landslide at grabing ulan, tayong may kasalanan. Kasi bakit? Pinagpuputol na natin yung mga puno. Ginawa ng subdivision yung may mga bundok na siyang humahadlang, na siyang humihinto, nagpapahina sa bagyo. Kita niyo po yung Sierra Madre, napaka-importante niyan, ang Sierra Madre. Kasi yung mga bagyo na nanggagaling sa Pacific, kapag dumaan ng Sierra Madre, humihina. At sabi nga nila, nabasa ko gahapon yata yun, kaya hindi natin masyadong naano si Bagyong Pipito dahil dumaan siya sa Sierra Madre. Sabihin, yung mga puno at mga bundok doon, na pahina nila yung Bagyong Pipito. Pero alam nyo, kung hindi natin sasagipin, hindi tayo magtatanim ng mga puno, anong mangyayari sa atin? Kato yung nangyari sa Leyte. Di po ba? Naalala nyo yung bagyo na Yolanda ba ito? Di ba? Na wipe out ang buong bayan. Bakit? Wala nang puno. So, sinong may kasalanan? Ang bagyo? Ang tao? Ganon din, God's anger came to us because of us. Dahil din sa atin. Hindi dahil nagagalit ang Diyos sa atin, kundi kung gaano tayo kapalalo. Yung ating kapalaguan. Di po ba? At sabi ko nga po sa inyo, yung galit, hindi naman masama. Ang isang nanay na nagagalit sa kanyang anak dahil hindi nag-aaral, tama o mali? Tama. Ang isang teacher na nagalit sa kanyang estudyante, binagsak niya kasi hindi nag-aaral. Tama o mali? Tama. Di po ba?
At ang isang magulang na hindi nagalit sa kanyang anak dahil gumawa ng kasalanan ay hindi magulang. Hindi marunong magdisiplina ng anak. Hindi po ba? Alam nyo, okay naman yung bantay bata o tulfo na ano, no? Pero minsan, inaabuso natin, no? O nagiging ano yung ating pamayanan, no? Konting ano lang sa mga bata, isusumbong sa bantay bata o sa, kay tulfo, pinalo ko ng nanay ko, pinalo ko ng tatay ko. Of course, minsan tama naman, pero may katwira naman siguro kaya ginawa yun. Meron ngang isang video, ewan kung totoo yun, sa Amerika, na isang bata ang tumawag ng 911. No? Tumawag ng pulis. Yung mga pulis kumatok sa ano. Sabi, anong nangyari dyan? No? May tumawag sa 911. No? Sabi nung nanay, wala po kaming alam. No? Sabi, may tumawag po sa inyo. Lumabas yung bata. Ako po ang tumawag. Sabi nung pulis, bakit ka tumawag? Kasi ho, inaabuso ako ng aking magulang. Sabi ng pulis, paano inaabuso ka ng magulang mo? No? Sabi nung bata, kasi hindi nila ako pinaglaro ng yung ano, yung PlayStation, yung games, no? Kasi daw hindi ako nag-aaral. No? Alam niyo po, sa galit, sabi ng pulis, halika rito, halika rito. Sabi niya, pinalo ka ng nanay mo dahil hindi ka nag-aaral, palay ka ng PlayStation. At dahil doon, tinawag mo kami. Opo, sabi ng bata. Sabi niya, ngayon, humingi ka ng tawad sa nanay mo. Kung hindi, ikukulong ka namin, ikaw ang ikukulong namin. No? At babastonahin ka namin dun sa kulungan. No? Na natakot yung bata. Sabi niya, hindi dapat ganon. No? Hindi dahil dinidisiplina ka, tatawag ka lang ng pulis. Kita niyo? Ang kabataan ngayon. Kita po ninyo, ay, ayaw ko masaktan yung anak ko. Ay, alam niyo po, mali yan. At yung mga tao na humingiti lang sa gitna ng kasamaan, alam niyo po, mayroong tinatawag yan sa katekismo o sa moral theology. Anong tawag doon? Sin of commission. Alam niyo ba yun? Sin of commission. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mali yung nakikita mo, yung bang hindi mo naman, tawag rito, pinipigilan or kinukonsinti mo yung mali na nakikita mo. Alam mo na ginawa yung kasalanan na yon. Imbis na magalit ka at sabihin, mali yan. Hindi dapat yan. Anong ginawa mo? Tumahimik ka lang. Anong ginawa mo? Inayaan mo lang. At yung kasalanan ng taong yun, magiging kasalanan mo rin. Bakit? Kasi hindi mo siya pinigilan. Hindi ka man lang nagalit. Alam nyo, yan ang tinatawag na walang pakialam. If you see some injustice, if you see some that is not doing good, bakit hindi ka magalit? Sabihin mo, mali yan, Dad. Mali yan, sis. That is holy anger. Kasi pag hindi mo ginawa yan, gagawin at gagawin sa iba yung nangyaring yun. No? At alam nyo, yung corruption, dyan nagsisimula. No? Bakit nag-start ang mga corruption sa gobyerno, o kahit sa simbahan, o kahit sa pamayanan? Kasi nakita ni sister, mali yung ginawa ni brother o ni sister. Anong ginawa? Mahimik lang. At hanggang sa dumating sa punto na marami na. Di po ba?
Mga brothers and sisters, no, huwag po tayong magkibit balikat sa mga mali na ating nakikita. Okay lang yun na magalit tayo. It means concerned tayo doon sa taong nasaktan. It means gusto nating madisiplina, magkaroon ng disiplina sa ating buhay at mga bahay at mga pamilya. Importante lang na yung galit natin ay nawawala. Di po ba? Huwag nating hayaan na yung galit na yun manatili sa ating mga puso. Pero ang magalit ay hindi po kasalanan. Kailangan magalit tayo para madisiplina natin. Maipakita natin yung ating concern, pag-ibig sa ating kapwa. Na nakita natin na inaapi, na nakita natin binabaliwala ng ibang tao. Tama lang po ang magalit. At nawa, hingin natin sa Panginoon at sa mahal na Birheng Maria, ang Mother Perpetual Help, na magkaroon tayo ng ganitong galit para nang sa ganon, maging disiplinado ang ating pamilya. Nang sa ganon, matigil ang hindi magandang nangyayari sa ating lipunan.